Pinig up the ICC. Noon, ayaw nila. Ngayon, ang gusto na nila i-open. Gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ito ang Wow Trending. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagsalita na sa paglipat ng mga kongresista sa PDP laban papunta sa partido ni Martin Tambaloslos Romualdez dahil sa hawak daw ni Romualdez ang alas at milyones. Matik na o mindset na nalilipat talaga sila sa partido ni Romualdez dahil sa pera. Ganyan daw ang tunay na kalakaran sa politika. Nilinaw din ni Duterte na hindi mananalo si Romualdez sa Leyte kung tatakbo itong presidente sa 2028 presidential election, lalo na daw sa Mindanao at sa Visayas. May boboto naman daw yung mga kabrad-brad lang daw ni Romualdez. Gets na rin ni Duterte kung bakit gusto nilang papasukin ang ICC ngayon kahit na ayaw nila noon. 1000% daw na sure na gagawin nila yan para sirain ang pangalan ng mga Duterte at lalo na kay Inday Sara na magiging malakas na kalaban ni Tambaloslos kung tatakbo itong presidente sa 2028 presidential election. Komento pa ng mga netizen, malalaman sa darating na eleksyon basta kami ay solid na Sara, mas lalong talamak ang korupsyon pati droga sa bansa natin, kaya suportahan natin si Sara basta wag lang ibalik ang smart magic. Kaya kayong mga kababayan ko, sana wag nyo nang ipagboboto sa lugar nyo kung sino man ang mga congressman na yan na walang pag-iisip at sariling prinsipyo, kasi kayo din ang kawawa kasi ako at ang pamilya ko ay nasa ibang ibayo nakatira, pero plano sana namin for good na sa Pilipinas, pero pag ganyan pa rin ang mga nakaupo ay talagang walang mangyayari sa Pinas. Kaya pakiusap ko, sana maging matalino tayong mga Pinoy sa pagboboto sa darating na eleksyon. Mga Pilipino, alam na natin ang style ng mga congressman. Matuto na po tayo sa susunod. Di paglilingkod sa atin ang pakay ng mga yan, magpapayaman. Nalulungkot ako sa nangyayari ngayon. Sobrang mahal na ng mga bilihin. Kahit yung mga nagtitinda sa palengke, mahirapan na rin. Konti na lang ang namimili. To be a presidential candidate, nagpo-posturing ito. They want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Nagpuntahan doon sa partido ng Speaker. Ikaw kung common sense ka na tao, bakit? Bakit kayo na iniwan ninyo yung partido ninyo? Sino na paiwan? Well, few of yung anak ko, ungab. Si principled man. Lahat nagpuntahan kaagad. What's the reason? Congressman kaya ano, yan sila. Partido, nanalo sila PDP. Ngayon, nandun sa taas, bakit sila iniwan nila yung partido nila doon sa partido yung nakaupo dyan sa Speaker? Why? Because of money. Pinig up the ICC. Noon, ayaw nila. Ngayon, ang gusto na nila i-open. Oh. Di ba noon, ayaw? Yeah. Bagong the early days, wala pa yung kay The president kay himself Inday. said. Oh, ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. So mga palangga, hindi kayo dapat nalulungkot. Dapat lalo kayo nagiging malakas. Kasi pag nalulungkot kayo at lulundo-lundo, okay, lulundo-lundo, ay kaluoy man si Inday, no. This is it. Kaya nangyayari ito para lalo tayong maging malakas na maitumba itong ulo ng ahas. Kasi kung hindi natin to nakikita, wala naman tayong pag-uusapan, di ba? Akala natin galing-galing ni Kuting. Kung wala ba tayong mga puting ahas
na si Lisa ay kumukubra sa Okada. Si Lisa ay pinapanalo ang mga tao, yung mga kasabwat niya sa loto maya-maya at hinahatid sa offshore account nila. Wala tayong pag-uusapan. Tingin natin sa kanila mga anghel at santo. Kung walang issue si Martin Romualdez na nagbigay ng 2 milyon sa $2 million dito sa Harvard, sa kabila ng kahirapan ng Pilipinas, wala tayong babatikusin. Kung hindi natin nalaman na si Martin Romualdez ay tumanggap ng 3 million lang luggage, di ba? 3 billion. Diyan sa issue, diyan sa gaming ano na yan, Okada na yan. Wala tayong pag-uusapan. Kung hindi natin nakikita kung paano nila tinatrabaho si Inday, wala tayong pagdadapatehan ngayon. Wala tayong usapin. Kung hindi nag-expose ang mga puting ahas natin na si Lisa ay lumalaklak ng alak at pulburon, sila ni Kuting at vangag-vangag ang mga hitad. Ibig sabihin, perfect ang government natin. This is the good thing na nakikita natin. The more na nakikita natin ang pagkadamuho nila lahat, the more na umaalab ang puso ng bayan. Right? So, sabi niyo din na bakit sinisingle out ang isang vice president ng 125 million? Bakit hindi pinag-uusapan ang billion na budget ni Kuting at bakit hindi pinag-uusapan ang mga biniling bahay, apartment sa Paris? Okay? Nitong kasabwat ni Tambaluslos na si Zaldigo at ang kanyang asawa na si Maylin Ko, Saldico and Maylin Ko, sa Paris gamit ang pera ng bayan na dating mga naglilimahid. Saan sila kumuha ng pera? Diba? So, kailangan makita to ng bayan kasi dito maghuhugot ang ating lakas. Lakas na magpapatindi, okay, sa inyong gigil para buhatin si Kuting. Lakas na tumataas lalo ang presyo ng bilihin dahil sa mga taong ito na pinamamayagpag ang smuggling business nila. So dito kayo hugot ng lakas kapag ang tao ay puno na, sabi nga pag puno na ang salop, ay willing na kayo. Kahit kumakalamang sikmura ninyo, kaya nyong magbuhat ng isang Kuting, believe me. Kapag nakita nyo na eh. Di ba? Kaya nyong buhatin ng Kuting, gapapil lang naman ang gaan yan. Kaya kayo mga men in uniform na binaboy. Marami sa inyo binaboy ng administrasyong ito. Binaboy kayo ni Lisa. Alam ko nandiyan lang kayo. Kayo na sumumpa, nagampanan ang inyong mga tungkulin para sa kapakanan ng inyong bayan. Nag-aral kayo, nagpakadalubhasa, tinaya ninyo ang inyong mga sarili sa mga trainings and everything. Bababuyin lang kayo ni Lisa Ahas Mags. At ang iba sa inyo nagpapakamatay dahil binabastos kayo ng isang polboronic, laklakerang asawa ng first gentleman. My God, kung mamamatay na lang kayo ng gano'n na lang, ililibing nyo sa hukay nyo yung nalalaman ninyo. So wala kayong pinagkaiba sa mga duwag na walang yagballs. Ang kailangan ng taong bayan ay mag-speak up day kayo at ipakita nyo sa taong bayan na mahal nyo ang Pilipinas. Dahil itong nangyayari ngayon sa Congress, hindi ito para sa Pilipino, para sa kanilang political ambition. Ang layo pa ng eleksyon, nagsisiraan na. Wala namang masamang sinabi ang matandang Duterte. Okay? Ang former president, baka magalit yung mga palangga ko, matandang Duterte at batang Duterte kasi si Inday. Okay, ang former president, wala siyang sinabing laban sa institusyon. Ang sinabi niya, i-present, ipakita sa taong bayang ang inyong mga audit reports ng ginasta nyo na pera namin lahat. Ano ang masama doon? Dahil kayo ay sinabi na magnanakaw o corrupt kayo, tapos ngayon iiwanan nyo na, actually it's okay. Aalis na kayo sa PDP laban. Di ba? Well, originally, ang PDP laban ay mga dilaw talaga dyan. Yan naman ang katotohanan. Unity team kamo? Walang unity team. Inday, ano ka ba? Diyos ko po, Day. Sayang naman. Ang sa'yo, ang tiwala sa'yo ng taong bayan, kailangan mo na magsalita. Para sa akin,
Total, binababoy ka na. Ito Vice President ka naman eh. Resign. Ipakita mo kung ako sa Inday, mag-resign ako sa kanyang cabinet position. Kasi binababoy ka na ni Kuting. Binasabos ka na. Matapos mo siyang tulungan, BS, marriage made in heaven, eklabush. Di ba? Kung ako sa kanya, kung ako ginaganito ng isang tao, na kunyari, pupunta ng Amerika, pupunta ng ganito, kunyari ako yung in charge, pero kajululan lang. Pero ang totoo, binabalbalan ako patalikod. Ako yun Nasasabi ko to kasi wala ako sa posisyon niya. I'm just saying, sa thinking ko na na hindi naman ako, nasa posisyon. Pero sa akin, ganito na, tinutusok ka na. Ayaw niyo pa kasi ilabas yung pulburon video na yan. Ano ba yun? Huling alas natin? My God. Nilabas yung pulburon video, tapos na yung mga yan Tapos na yung mga yan. Hindi natin anong palusot nila. Tindog Inday, sabi ni JB Balyon. Sabi, marriage made in heaven. Sabi niya. Sabi ni Palangga, stop the effing BS. I know. Wala ka marriage made in hell. Sa kanila. Gracia Digal. So, anong gusto nyo? Vic Rodriguez? Sarah Vic? Sarah Vic? O Tambaloslos? Tambaloslos Lisa? Walang karikarisma. Unang-una pareho silang dalawa. Yung isa, parang silang jungag. Parang jungag ang mga jutang Genemes. Okay? Tingnan natin nga. Tingnan natin kung mananalo. Sa looks pa lang no? Mananalo. Ito, gusto nyo to? Parang kinalaykay ng manok ang jutang Parang kinahig. Yan yung itsura niya bago siya pumunta sa bago siya pumunta sa San Francisco. Tapos biglang tinapalan ng inapakan ng pison kaya naging mukhang tao muli. Yeah. Okay? Pukpukin, sabi ni Gerald Calzado. Yan. Pukpukin. Debbie. Okay. Rebecca. Ayan. And then Sarah. Okay. Ano sabi yon? Yeah. So, ang nakikita natin yan. Sinong para kay Attorney Vic and Sarah tandem sa 2028? Push natin yan. Para maiba naman. Di ba? Isa naman Romualdez. Putang ina yung pangalan niya. Romualdez, Tambaloslos. Di ba? Maharlika Rice. Kumusta na yung Maharlika Rice? Naudlot na nabukelya natin. Imagine nyo, iboboto nyo ba yan? $2 million ibinigay dito sa Jamaica. Yan ba may pagmamahal sa bayan? Nag-donate dito? Samantalang hirap na hirap ang Pilipino. Nag-donate ng $2 million. Ano yun? Diba? Doon pa lang, kung iboboto niyo yung mga ganong tao, ewan ko sa inyo, hindi naman mananalo talaga yan. Kaya ngayon pa lang, sinisira na si Inday Sara. Alright, May Perez. Rodriguez? Duterte Rodriguez? Mamili kayo, Duterte Rodriguez o Tambaloslos Ahas? Ay. Never to Marcos again. Plan B tayo, sabi ni Corazon. Me for Sarah and Vic tandem. Ayan, si Carmen Lopez. Sarah and Vic tandem daw. Ngayon, mga palangga, itong ginagawa nila, imbis na aksyonan, sabi ko nga, imbis na mag-focus sila sa kahirapan ng bayan, kahirapan ng walang trabaho, kawawa mga Pilipino, walang panggamot sa kanilang mga dialysis, walang binabasura sa mga public hospital, lahat sa mga presyo ng bilihin, yung ino-offload kayo sa airport, imbis na ayusin ang serbisyo para sa Pilipino, ang inaayos nila kung paano lalo kumamkam dyan sa Congress. Tandaan ninyo, ang pera natin nasa Kongreso. Sila ang nagdedesisyon kung kanino ibigay, kung paano nila gastusin. Imagine mo palangga, nung pumunta ako ng Paris, di ba? Nakita niyo naman ang rampa ko doon. Ang mahal ng area kung saan na ayon sa ating puting as, bumili ng property si asawa ni Zaldico. Okay? Doon sa Paris. Doon nila dinadala ang yaman ng Pilipinas. Hindi lang yan. Kasama din si Puso,
Kasama dyan si Quezon, kasama dyan si Tambaloslos, kasama lahat ng mga buwaka ng inang gumagastos ng pera ninyo. Sila doon nagpasosyal-sosyal sa Paris, buti na lang kung katulad sila ni Maharlika na pasosyal-sosyal, hindi naman nakaw sa bayan. Sila ninanakaw ang pera ninyo, binibili ng property, binibili ng mga designers and everything, nilalamon ng mga buwaka ng ginames, hindi pa nabulunan ng mga hayop habang umiinom ng hot chocolate. Hindi pa napaso, ano? Tapos samantalang kayo ay binubudol. Every single day binubudol kayo ni Kuting at ni Lisa. Kaya kung meron tayong tatargetin, ito lagay nyo sa isip ninyo. Sa everyday nyong buhay sa social media, kahit ano mga segue na mga topic, andyan si Delima, huwag nyong kalimutang i-attach ang pangalan ni Lisa at ni Kuting. Kasi sila ang dalawa, lalo na ang babaeng ahas, ang may basbas sa lahat ng nangyayari, kung sino ang palayain, kung sino ang patakasin. Yan po ang nangyayari dyan. So, Duterte Rodriguez daw. Lisa Smugs, meron Lisa Smugs dito.